Lola knows best. Napatunayan ko yan nang mag-12 taong gulang ako. Ako nga po pala si CJ, taga California, pero tubong Sampaloc, Manila. Ang kwento ko po ay nangyari noong nakatira pa kami sa Pilipinas. Nakatira po kasi kami sa isang subdivision noon. Hindi naman pang mayaman at hindi rin naman pang mahirap. Pangsakto lang. Ilang taon na rin po kaming payapang nakatira doon, Kuya Bari. Nag-iisa akong anak ng mga magulang ko, kaya naman spoiled nila ako. Isang araw, nakita ko mula sa labas ng aking bintana ang paghinto ng isang malaking truck sa katabi naming bahay. Bumangon ako sa katumingin sa labas. Binaba ko ang hawak kong libro at kunot noong tumingin sa kanila. Pumarada sa unahan ng truck ang isang kotse. Bumaba ang 2 tao doon. Sa tingin ko'y mag-asawa sila. Isang matangkad at malaki ang katawang lalaki at isang magandang babae na may mahabang buhok ang lumabas. Naghintay ako kung may batang lalabas dahil gusto ko ng bagong kalaro, pero mukhang walang anak ang mag-asawa. Napanguso ako at bumalik sa ginagawa ko kanina. Nang sumapit ang tanghali ay bumaba ako para sa pananghalian. Nakangiti akong sinalubong sina Mama at Papa. Habang nasa hapagkainan ay hindi ko maiwasang magtanong tungkol sa mag-asawang dumating. Mama, kilala niyo po ba kung sino yung bagong lipat sa kabila? Mahinang tanong ko sa kanya. Hindi pa anak, pero baka mamaya magtanong ako. Kain ka pa. Anya at naglagay ng pagkain sa plato ko. Tumango naman ako at ngumiti. Lumipas ang 1 linggo simula nang magkaroon kami ng bagong kapitbahay. Pero minsan, parang wala rin. Kasi walang ingay na nagaganap sa kabilang bahay. Hindi kasi palalabas ang bagong may-ari at nakikita lang yata namin sila sa tuwing mamimili sila ng pagkain o kaya naman magtatapo ng basura sa labas. In short, hindi sila nakikihalubilo sa ibang tao. Dahil siguro sa bagong lipat sila at wala pang kakilala. Pero alam ko namang ilang buwan mula ngayon ay magkakaroon din sila ng kakilala. Dumating ang araw ng birthday ni Mama at imbitado ang karamihan sa block namin. Nakangiti ko silang sinalubong dahil kasama nila ang mga anak nila at naglalaro kami ng sipa sa likod. Basang-basa ng pawis ang likuran ko, isama pang katanghali ang tapat. Natigil kami sa paglalaro nang mapunta ang sipa sa kabilang bakuran. Hindi naman kasi kataasan ng halamang naghahati sa mga bakuran. Ngumuso ako. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ng isang kalaro ko. Nagkibit balikat ako sa kanya. Ayoko rin namang pumunta sa kabila dahil mapapagalitan pa ako doon. Iba na lang ang laruin natin. Sabi ko at takmang papasok sa loob ng bahay nang biglang tawagin ni Mama ang pangalan ko. Mabilis pa sa 4:00 akong lumakad papunta sa kanya. Tinanong ko si Mama kung anong kailangan niya dahil sobrang busy niya sa pag-aasikaso at pagluluto ng mga handa. Mula sa kanyang likuran ay nakita ko ang 2 Tupperware na may lamang spaghetti, pansit at ilang kakanin. Kanino ko naman kaya yung dadalhin? Pareklamong tanong ko sa isip dahil kanina lamang ay inutusan na ako ni Mama na pagdala ng pagkain ang ibang kapitbahay naming hindi nakarating. Matamis na ngumiti si Mama at pinahawak sa akin ang 2 Tupperware. Dalhin mo yan sa kapitbahay natin sa kabila, yung bagong lipat. Tumingin ako sa bintana kung saan kitang-kita ang kapitbahay namin.
Wala ni isang bintanang bukas. Ibigay mo yan sa kanila kasi di naman sila nagpunta dito eh. Bilisan mo ha anak. Utos niya, tsaka tumalikod sa akin. Walang magawang sumunod ako sa kanya. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko habang dahan-dahang naglalakad palabas ng bahay. Paano kung sabihin ko kay Papa na siya na lang ang magdala nito sa kabila? Namalayan ko na lang na nakatayo na pala ako sa tapat ng bahay nila. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko. Kaya ko to. Kaya ko to. Matapang ako eh. Paulit-ulit kong binubulong sa sarili ko habang naglalakad ako papalapit sa pintuan ng bahay nila. Wala naman kasing gate ang bakuran nila, kaya malaya kaming makapasok agad. 5 beses akong kumatok nang tumapat na ako sa pintuan nila. Lumayo ako ng kaunti at wala pang 1 minuto ay bumukas ng bahagya ang pintuan. Sumilip doon ang isang babae. Nakangiti kong tinaas ang hawak ko. Pinabibigay po ni Mama. Birthday po kasi niya eh. Sabi ko. Nakatikwas ang isang kilay niya na nakatingin sa Tupperware ko. Sinusuri ng mga mata niya ang laman noon. Bigla naman akong nakaramdam ng takot nang biglang tumaas sa akin ang masama niyang tingin. Napakamot ako sa ilong ko nang biglang sumingaw mula sa loob ng bahay nila ang mabahong amoy. Ano po yan? Pansit tsaka spaghetti. Kasi hindi daw po kayo nagpunta sa amin kaya binigyan na lang po kayo ni Mama. Iuwi mo na yan. Hindi kami kumakain ng ganyan. Mataray niyang sagot sa akin tsaka malakas na binalibag ang pinto. Napaatras ako kasabay ng panlalaki ng mga mata ko. Napakasama naman ng ugali ng babaeng yun. Sila na nga ang binibigyan ng handa tapos ayaw pa nilang kunin. Hindi grateful yan. Nakanguso akong umuwi sa amin. Hindi na napansin ni Mama na bitbit ko pa rin ang pagkain dahil busy na ulit ito sa pakikipag-usap sa mga bisita. Hindi na ulit ako bumalik sa pakikipaglaro dahil biglang sumama ang pakiramdam ko. Bumalik na lang ako sa kwarto ko at nagbukas ng TV para manood ng movie. Nang mga panahong yun, Kuya Barry, wala pa akong pakialam sa kung anong nangyayari sa paligid ko. Pero naging mabigat po ang pakiramdam ko sa kabilang bahay. Parang may mali. Tinawag ako sa baba ni na Mama pagkatapos ng handaan. Madilim na sa labas at malamig na rin ang simoy ng hangin. Habang pababa ako ng hagdan, ay biglang nagtaasan ng balahibo ko sa braso at batok ko. Napatigil ako sa paglalakad at dahan-dahang tumingin sa likuran. Kumunot ang noo ko. Wala naman kasing tao doon. Nagpatuloy ako sa pagbaba papunta kina Mama. Pero napatigil ako sa huling baitang ng hagdan nang makita ang mga taong nakaupo sa sala namin. Mula dooy namilog ang mga mata ko nang makita ang kapitbahay naming nakaupo sa sala katabi ng aking mga magulang. Pinangilabutan ako nang ngumiti silang dalawa sa akin. Ang mga mata nila'y hindi man lang gumagalaw nang malaki silang ngumiti. Napalunok ako. Naalis ang tingin ko sa mag-asawa nang mabaling ang tingin ko kay Mama nang magsalita ito. Tingnan niyo si CJ. Gandang-ganda yata sa asawa mo, Roman. Titig na titig eh. Natatawang sabi ni Mama sa lalaking tinawag nitong Roman. Tumawa si Roman at umakbay sa asawa nito. Huwag kang mag-alala, CJ. Balang araw ay makakahanap ka rin ng katulad niya. Nito, sabay halik sa ulo ng babae. As if gusto kong makapag-asawa ng masungit.
Hindi ko pa rin nakalimutan ang sinabi niya sa akin kanina. Tapos ngayon bigla na lang silang lilipat dito sa amin. Siguro ay ayaw nila ng bigay at ang gusto nila ay dito sa amin mismo magpunta. Halika dito anak. Tawag ni mama sa akin. Marahan kong hinakbang ang paa ko at lumapit sa kanya. Umupo ako sa tabi ni mama at yumakap sa kanya. Pero ang mga mata ko ay nakatingin doon sa mag-asawang nakangiti. Oo nga pala anak. Sila nga pala si Tito Roman at si Tita Tessie mo. Sila yung bagong lipat sa kabila. Maghay ka naman sa kanila. Pagyakag sa akin ni mama. Nagdadalawang isip ako kung susundin ko ba siya. Baka kasi mamaya ay magalit na naman sa akin yung babae. Kamuntikan na akong tumalon nang ilapit niya sa akin ang ulo niya at matamis siyang ngumiti sa akin. Hi, sorry kanina kung natakot kita. Masama kasi ang pakiramdam ko nun eh. I hope na pwede tayong maging friends. Anya, sabay lahad ng palad sa harapan ko. Bumaba ang tingin ko sa kamay niyang nakalahad sa harapan ko. Ilang sandali akong tumitig doon bago tumingin sa mukha ni Tessie at nakita kong nakangiti siya. Pero parang hindi naman siya totoo. Dahil sa udyok ng aking ina mula sa likuran ko, ay tinanggap ko rin ang kamay nito para sa isang shake hand. Napangiti silang lahat dahil sa ginawa ko. Hanggang sa nauwi na sa kwentuhan ng pangyayari. Ngayon ko lang po nakita ang mga magulang ko na maging ganon ka-active sa pakikipagkwentuhan, Kuya Bari. Tuwang-tuwa sila sa mga bisita namin na para bang napakatagal na nilang magkakakilala at ngayon lamang sila nagkita ulit. Galing ang mag-asawa sa Capiz kung saan sila ikinasal. Nagpunta sila ng Maynila para makapag-umpisa ng bagong buhay dahil mas maganda raw ang trabaho at kita dito kaysa sa probinsya. May hinahanap din silang mga kamag-anak kaya dito sila nagpunta. Tumagal po ng ilang oras ang pakikipagkwentuhan ni na mama. Sobrang lalim na ng gabi nung umalis ang mag-asawa. Hinatid namin sila sa labas ng aming bahay. Sa susunod, dito na kayo kumain sa amin. Pagkatapos ay mag-inuman tayo, Roman. Ani Papa sa lalaki. Ngumiti si Tito Roman kay Papa at umoo. Natawa naman sina Mama at Tita Tessie sa kanila. Pero nakikiplano naman kung kailan at anong ihahanda nila sa araw na yon. Nakasunod ang tingin ko sa mag-asawa nang lumipat sila sa kabilang bakuran. Pero hanggang pumasok sa loob ng bahay nila, walang ilaw na nagbukas ni isa. Nakakakita ba sila sa dilim? Tanong ko sa sarili ko. Niyakag na ako ni Mama sa loob. Tumingin ako sa center table namin. Lumapit ako at tinignan ng mga nakahain. Bakit walang nabawas man lang? Hindi ba sila kumain? Ni hindi kasi nagalaw pati ang juice. Nag-start ng magligpit si Mama, samantalang binuksan naman ni Papa ang TV. Umupo ako sa katabing upuan. Ganito kami palagi dito. May kanya-kanyang ginagawa. Hindi talaga ako malapit sa mga magulang ko. Dahil palagi silang busy sa trabaho at nagkikita-kita lamang kami sa gabi o kapag walang pasok. Nakakalungkot pang mag-isa sa bahay. Wala kasi akong kalaro. Yung kapitbahay namin hindi palaging nandun. Minsan ay nakakalungkot ding maging only child. Wala akong kasama. Kung may kapatid nga lang ako, kahit kaming dalawa lang ay okay lang. Ang nagpalaki talaga sa akin ay ang lola ko na taga Negros.
Umuwi lang siya doon para asikasuhin ang isang kamag-anak at hindi pa namin alam kung kailan siya babalik. Sana ay bumalik na siya para may kausap na ulit ako. Bumalik ako sa kwarto ko nang matapos naming maghapunan. Nakapatay na lahat ng ilaw at ang tanging nagbibigay liwanag sa loob ay ang liwanag galing sa buwan. Patulog na ako nang makarinig ng ingay galing sa labas. Mabilis akong tumayo papunta sa bintana para sumilip. Kaagad na hinanap ang pinanggagalingan ng ingay pero hindi ko naman makita. Huminga ako ng malalim. Bumalik na lang ako papunta sa kama para matulog. Kinabukasan ay maaga akong gumising para pumasok sa eskwela. Tinulungan ako ni Mama na mag-ayos at sabay kaming bumaba papunta sa kusina. Kumunot ang noo ko nang makita ang lamesa na may lutong ulam. Hindi pwedeng si Papa ang may gawa nun dahil hindi naman siya marunong. Kanino galing ang ulam, Papa? Tanong ko, sabay lapit sa ulam. Sininghot ko ang mabangong aroma ng adobo at ang bango-bango nito. Ngumiti si Papa at nagsalin sa plato niya. Galing kina Roman yan. Dinala sa akin kaninang madaling araw. Naparami raw ang luto kaya binigyan tayo. Nito. At akmang lalagyan ako sa aking plato nang mabilis ko siyang inilingan. Ayaw ko niyan, Papa. Gusto ko ng ham at hotdog. Tukoy ko sa mga niluto ni Mama. Tinanong niya kung sigurado raw ba ako dahil mas masarap ang adobo. Pero tumanggi pa rin ako. Mas gusto ko ang ham at hotdog. Nagkibit balikat lang siya at pinaglagay ako. Si Mama naman ay natuwa dahil paborito niya ang adobo. Mabilis itong kumain habang napapapikit pa. Samantalang si Papa naman ay panay ang puri sa ulam. Habang tinitingnan ko ang adobo sa plato nila, ay napatagilid ako ng ulo at napansin kong kakaiba ang itsura nito. Ibang-iba sa itsura ng baboy o manok, pero mukhang napakalambot nito. Hinayaan ko na. Baka ibang klaseng adobo lang yon. Adobo ng mga taga-Kapis. Hanggang sa lumipas ang mga araw at palagi na pong nagbibigay ng ulam sa amin ang mag-asawa. Minsan nga ay mula sa bintana ng aking kwarto ay nakita ko si Tito Roman na nagbigay ng ulam kay Papa. Tuwang-tuwa pa sila at nag-uusap sa labas. Nakakapagtakang palagi silang nagbibigay sa amin. Iba't ibang putahe pa kamo kada araw. Minsan po minudo, asado, mechado, sinigang. At higit sa lahat ay Bicol Express na paborito ni Mama. Sarap na sarap sila sa tuwing kakainin ng mga binigay ng bago naming kapitbahay. Nung panahong yun, Kuya Bari, wala pa akong masyadong alam. Kakainin lang kung anong nakahain. Pero meron pong nag-uudyok sa akin na huwag kumuha sa tuwing aayain ako ng mga magulang kong kumain ng bigay ng kapitbahay namin. Kaya naman hindi ako kumukuha. Pero sa totoo lang naman, ay mukhang wala rin silang balak mamigay. Dahil sa tuwing kakain kami, itatanong nila kung ano ang gusto kong ulam. Miss na miss ko na talaga si Lola. Sana ay umuwi na siya. Lumipas pa po ang araw at naging kapansin-pansin ang pagbabago ng ugali ng mga magulang ko. Wala pong araw ang hindi sila nagsisigawan at araw-araw iyon ang bungad nila sa akin. Hanggang sa pag-uwi ay ganon sila. Maliliit na bagay lamang ang pinag-aawayan nila na noon ay nare-resolba naman nila nang hindi nagsisigawan. Kaya tuloy, gabi-gabi po akong nagkukulong sa aking silid at malakas na nanonood ng telebisyon upang hindi sila marinig. Hanggang sa makatulugan ko na lamang ang pag-aaway ng aking mga magulang. Sabado, walang pasok.
Nasa loob sina mama at papa na hindi nagkikibuan simula kaninang umaga. Habang nakatingin sa kanila ay hindi ko maiwasang mamiss ang dati nilang samahan. Para bang ang layo-layo na po nila sa isa't isa. Nawala sa mga magulang ko ang aking atensyon nang marinig ko ang mga kapitbahay namin sa may hindi kalayuang nag-uusap. Uy, alam mo ba? Narinig ko sa kabilang barangay na may nawawala na naman nga raw na bata doon. Pati yung matanda. Pauwi galing trabaho. Hindi na nakita pa. Sindak na kwento ng kapitbahay namin sa tapat. Oo, alam ko. Hindi ba't nung nakaraan dito lang sa atin may natagpo ang patay na babae? Halos wala na nga raw lamang loob eh. Pati laman munti ka nang ubusin. Dagdag pa ng isa. Nakakatakot na talaga ang panahon ngayon. Kaya dapat ingatan natin ang mga anak natin. Yun nga ang bilin ko sa asawa't anak ko. Sa tingin ko, sindikato yung mga yan eh. At binibenta yung lamang loob ng mga taong binibiktima nila. Mga serial killer. Tumibok naman ng malakas ang puso ko sa takot dahil sa sinabi nila. Maraming ang nawawala dito sa amin kaya natatakot akong lumabas para bumili sa tindahan. Baka kasi mamaya ay may humablot na lang sa akin. Mayroong serial killer? Ano ba yun? Kumunot ang noo ko nang mapansing parang may nakatingin sa akin. Marahan akong lumingon at napaatras nang biglang sumalubong sa akin ang balingkinitang binti. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko at dahan-dahang nag-angat ng tingin. Doon ko nakita si Tita Tessie na may hawak na mangkok at nakangiti sa akin. Pero yung ngiti niya, nakakatakot talaga. Napalunok ako. Tumayo ako at bahagyang lumayo sa kanya. Akma siyang hahawak sa buhok ko nang parang may sariling buhay ang katawan kong nakaiwas sa kanya. Kumislap ang galit sa mga mata nito na agad din namang nawala. Ano pong kailangan nyo? Magalang kong tanong para makaalis na ako dito. Muli siyang ngumiti sa akin at inangat ang hawak sa harapan ko. Nagdala ko ng ulam para sa inyo. Kunin mo. Masarap yan. Specialty ko. Anya, sabay abot ng lalagyan. Nag-aalangan ko yung kinuha at tipid ng ngumiti. Tiningnan ko ang mangkok na may lamang karne. Creamy yung ulam tapos ay kulay yellow. Kung tama ang pagkakaalala ko ay chicken curry ang lutong to. Nang makita ko ang laman ng lalagyan ay tiningnan kong muli si Tita Tessie. Thank you po dito. Pagkasabi ko noon ay tumakbo na ako papasok ng bahay. Pagpasok ko sa loob, mabilis tumayo si Papa. Hindi pa man nakikita ang hawak ko. Kaagad siyang nakalapit sa akin na ikinagulat ko. Malalaki ang matang ngumiti siya sa akin habang nakatingin sa ulam. Nagtungo na ako sa kusina kung saan ko nakita si Mama na nagtatrabaho. Akma kong sasabihin kung anong hawak ko nang mabilis itong nag-angat ng tingin sa hawak ko. Naglalaway itong lumapit sa akin at walang sabi-sabing kinuha ang hawak kong ulam at sinunggaban. Napaatras ako dahil sa inakto nito. Sumunod si Papa sa kanya. Mabilis ang mga kilos nila na parabang nakalimutan ng nanonood ang anak nila. Sila lamang ang gutom na kumain. Napanganga ako nang bigla nitong ikinalat sa lamesa ang pagkain at doon kinuha ang mga ulam. Napaatras ako sa nasaksihan. Ano bang nangyayari sa mga magulang ko? Bakit para silang patay gutom na hayop kung kumain? Umatras ako nang umatras ng marahas na mag-aangilan ng mga magulang ko. Hayok na hayok sila sa laman na kinakain.
Para silang nagmumukbang in a bad way, Kuya Bari. Nakakadiri silang panoorin. Kaya naman umalis na ako. Pinabayaan ko na sila doon kaysa makihati ako sa pagkain nila na alam ko namang walang matitira. Umiiling akong pumanhik sa kwarto ko upang makapagpahinga na. Pumasok ako sa kwarto at humiga sa kama. Hanggang dumating ang kalagitnaan ng gabi at nakarinig ako ng malalakas na kalabog sa labas. Bumangon ako't papungas-pungas ang matang tumingin sa pintuan. Kumunot ang noo ko nang makarinig muli ng pagkabasag. Ano bang ginagawa nila doon? Marahas akong pumalantik at umirap sa hangin bago patalikod sa pintong muling humiga. Nakasanayan ko na rin namang matulog ng ganyan sila, kaya ayos lang. Kinabukasan ay maaga akong gumayak nang walang tulong sa aking mga magulang. Naka-uniform na ako nang bumaba sa aming kusina. Napaatras pa ako nang makita ang isang pamilyar na figura na nakatayo sa kakalanan. Nanlaki ang mga mata ko't mabilis pa kay Flash na tumakbo papalapit sa kanya para yumakap. Tumawa ng mahina ang aking abuela at gumanti ng yakap. Isang buwan ko rin siyang hindi nakita at parang isang taon na yon. Tinitigan ko si Lola. Kulay puti na lahat ng buhok niya at medyo kumukulubot na ang kanyang balat, pero kahit ganoon ay maganda pa rin ito. Bakas nga lang ang katandaan dahil sa ilang guhit sa mukha niya. At habang nagkakamustahan kami ni Lola, ay panayang tingin ko sa paligid para sa aking mga magulang. Hanggang ngayon kasi ay wala pa sila. Malapit na kaming malate pare-pareho. Nagtatanong ang mata ni Lola na tumingin sa akin. Anong problema, apo? Tanong niya. Hinahanap ko lang po si Namamala. Tanghali na kasi wala pa sila eh. Sagot ko tsaka sumandok ng ulam ulit. Hindi ko maiwasang mapaungol sa sarap ng luto ni Lola. Ngayon lang ulit ako nakakain ng matinong pagkain. Habang kumakain, nakita kong nagbuntong hininga si Lola. Nasa kwarto pa ang dalawang yon. Baka hindi papasok sa trabaho dahil naabutan ko silang nandito sa sala kanina at gising pa. Ni Lola. Malungkot naman akong nagbuntong hininga. Nagparty-party pa siguro sila kagabi kaya nagkakaingay. Bakit, apo? May nangyayari ba dito habang wala ako? Mahina niyang tanong. Nakanguso ako. Sinabi kong wala po. Pagkatapos naming kumain ay pumasok na ako sa eskwela. Kalmado na ang puso ko dahil nandiyan na si Lola ulit. Alam kong hindi niya ako pababayaan. Napakamot ako sa aking noo nang makalimutang itanong kung kumusta ang dinalaw na kamag-anak ni Lola. Natapos ang araw at umuwi ako sa bahay. Nasa labas at nagwawalis si Lola nang maabutan ko siya. Tumigil ito nang mapansin ako at ngumiti. Tinanong niya kung kumusta ang araw ko at katulad ng dati kinuwento ko. Natigil lamang ang pagkukwentuhan namin nang may mapansing mga matang nakasubaybay sa amin. Nag-angat ng ulo si Lola sa kabilang bahay kung saan nakatayo ang masamang nakatingin sa amin. Mula sa gilid ng mga mata ko'y tumiim ang bagang ni Lola at seryosong tumingin sa kabila. Sino ang mga yon? Seryoso nitong tanong habang naroroon ang tingin. Bago pong kapitbahay, Lola. Dumating sila nung umalis ka po. Madalas pa nga po silang magbigay ng ulam dito eh. Hindi pa ako tapos sa pagsasalita nang maras siyang lumingon sa akin. Puno ng pinaghalong pangamba at takot ang mata niya. Maras niya akong hinawakan sa isang braso at hinila papasok sa kabahayan. Nagulat ako nang malakas niyang itinulak pasara ang pinto. Lumuhod siya sa harapan ko
para magpantay kami. Tinitigan niya ako sa mga mata. Kumain ka ba ng binigay nila? Kailan pa yun nag-umpisa? Bakit nyo tinanggap? Sunod-sunod at natataranta niyang tanong sa akin. Naguguluhan man, ay sinagot ko ang tanong niya. Sinabi ko kung kailan at hindi ako kumain dahil ang kumakain lamang noon ay sina Mama. At tila ba tinakasan ng kulay ang mukha ni Lola dahil sa sinabi ko. Mariin siyang humawak sa aking braso na para bang naghahanap ng agapay, kaya agad ko siyang inalalayan papunta sa mahabang sopa. Pinaupo ko siya doon. Tumakbo naman ako sa kusina at kinuha siya ng malamig na tubig. Bumalik ako't ibinigay sa kanya ang baso na agad-agad niyang ininom ang tubig. Tinabihan ko siya ngunit nakaredy pa rin sa anumang pwedeng mangyari. Bakit nyo kinain? Mahinang tanong niya sa akin. Lola, bakit po ba? Ano pong meron sa binibigay nilang pagkain sa amin? Mahina akong tanong sa kanya. Kinakabahan na ako para sa mga magulang ko dahil sila ang panay kain ng ulam na bigay sa kabila. Tumitig sa mga mata ko si Lola bago umiling. Walang paalam siyang tumayo at naglakad papunta sa kanyang silid. Ako naman ay naiwang nagtataka. Ano kayang meron at ganoon na lang ang reaksyon ni Lola? Hindi ba masarap? Marumi ba ang pagkakaluto nila? Hindi ko maintindihan. Sumapit ang hapunan at muling nagbigay ng ulam ang bago naming kapitbahay. May kumatok lamang at iniwan na sa harap ng pinto ang lalagyang may lamang ulam. Si Lola ang nakakuha nun. Saktong bumaba rin sila Mama at Papa, nakakagising lamang. Magulo ang buhok nila't nangingitim ang ilalim ng mga mata. Maputla na rin ang kulay ng balat nila. Napansin kong umaamoy-amoy sila sa hangin na para bang may ibang aroma doon. Nagpunta ako sa kusina. Sa tabi ni Lola ako umupo at sa dating pwesto sina Mama na wala sa sarili. Agad nilang napansin ang ulam na galing sa lamesa ngunit hindi nila yon pinansin. Tumingin sila sa akin. Nasaan ang ulam galing sa kabila? San mo nilagay? Maanghang niyang tanong. Hindi ko po alam, Mama. Sagot ko. Malakas na hinampas ni Papa ang lamesa na kamuntikang magpatalon sa akin. Nanlalaki ang mata ko. Sinungaling ka. Naamoy ko yung ulam sa kabila. Bakit mo tinago? Nasaan? Papaluin kita kapag hindi mo sinabi. Galit na sigaw ni Papa sa akin na para bang anumang sandali ay handa ng manakal. Kinakabahan akong tumingin kay Lola. Sa nakikita kong galit nila ay baka may magawa silang hindi maganda sa kanya. Sabihin mo na kung nasan ng ulam, CJ, para hindi tayo magkagulo. Sigaw ni Mama na may matalim na tingin sa akin. Nahihirapan akong tumingin sa kanya. Wala naman kasi akong alam kung saan nilagay ni Lola ang ulam. Hindi ko nga po alam, Mama. Walang binigay na ulam sa inyo. Baka luto ko ang naamoy nyo kanina. Paumpisa ni Lola. Mariing umiling ang dalawa at marahas na tumingin sa matanda. Marahas na tumayo si Papa at galit na tumingin dito. Nasaan? Nasaan ang ulam? Nasaan ang pagkain namin? Tinago mo? San mo nilagay? Napatayo ako sa takot. Galit na galit si Papa. Tumayo si Mama at lumapit sa ref. Nagbuklat ito doon at iyak ng iyak sa hindi ko malamang dahilan. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya.
Dinig na dinig ko ang bulong nito na hinahanap ang pagkain. Lumapit ako sa kanya at akma siyang yayakapin nang itinulak niya ako ng malakas. "Kasalanan mo yon. Nasaan ang ulam? Nasaan? Ipakita mo na. Parang awa mo na. Nasaan? Nasaan?" Paulit-ulit at umiiyak at nagagalit na parang nababaliw niyang turan sa akin. Ano bang meron sa lintik na ulam na yon at nagkakaganito ang mga magulang ko? Para silang nasisiraan ng bait dahil hindi nila nakikita ang ulam na yon. Nagwala ang mga magulang ko at hindi kumain ng hapunan dahil sa paghahanap nila ng ulam. Nung unay nagpunta sila sa sala pero tumuloy din sa kwarto nila at doon mas nagwala. Tumingala ako sa hagdan. Pinapakiramdaman ko ang galaw nila sa taas. Wala nang ingay. Nagpabuntong hininga ako at lumapit ako kay Lola. "Saan niyo po nilagay yung ulam, Lola?" Mahina akong tanong sa kanya. "Nasa malayong lugar na, iho. Hindi nila yun makakain pang muli." Malamigang tinging nilingon niya ako. "Sa susunod, huwag kang tatanggap ng pagkain galing sa kanila. Itapon mo kung kinakailangan." Mariin niya ang utos. Hindi ko alam kung bakit niya pinapagawa sa akin yon, pero sinunod ko na lamang kaysa magkaroon pa ng mahabang salitaan. Kinabukasan ay hindi lumabas si Mama at Papa para kumain. Dinalhan ko sila ng sandwich at juice ng almusal at iniwan lang sa labas ng pinto nila. Ayaw kasi nila akong pagbuksan. Simula rin naman nang dumating si Lola ay hindi na nagpunta pa sa amin sina Tita Tessie at Tito Roman. Mas lalo lamang naging masikreto ang dalawa. Kung minsan ay hindi ko na sila nakikitang lumalabas. Basta na lamang nag-iiwan ng ulam sa labas. Naiipon na nga yung lalagyan dito sa amin eh. Nahinto ako sa panonood ng TV nang biglang bumukas ang pintuan namin. Tumingin ako doon at nahinto sa bitbit ni Lola. Nagtataka ko siyang tiningnan. "Para saan po yung kalamansi, Lola? Magbebenta tayo?" Nagtataka kong tanong pagkalapit sa kanya. Matipid niya akong nginitian. Kinuha ko ang ibang dala niya at sabay kaming pumasok sa kusina. Pagkapasok ay binaba ko ang kalamansi sa lamesa. Napakarami kasi nito. Sa tingin ko'y nasa 5 kilo ang binili ni Lola. Kinamot ko ang kilay ko. "Alam mo naman siguro kung ano ang tawag sa akin ng ibang tao, Apo, di ba?" Mahinahon niyang tanong habang inilalabas ang kalamansi. Umiling naman ako sa sinabi niya. "Apo, isa akong manghihilot. Minsan ang tawag din sa katulad ko ay albularyo." Nginitian ako ni Lola kaya tahimik akong nakinig. "At dahil babae ako, kaya albularya. At dahil sa kakayahang yon, marami akong natutunan. Katulad na lamang ng kaalamang hindi lang tayong mga tao ang nandito sa mundo, pati na rin iba't ibang klaseng elemento. Merong duwende at kapre ang namumuhay kasama natin, pati na rin ng aswang." Biglang nagsitayuan ang balahibo ko nang banggitin niya ang aswang. Siyempre, kinukwento sa akin ni Papa yon nung bata pa ako. Alam ko kung ano sila. Ang mga aswang ay mga elementong kumakain ng laman at lamang loob ng tao. Kaya nilang magbago ng anyo batay sa kung anong klase silang aswang. May 2 paraan para maging isang aswang ang tao. Una ay ipanganak kang aswang dahil ang mga magulang mo'y parehong aswang. Seryoso siyang tumingin sa mga mata ko.
Ang pangalawa naman ay maaari kang gawing aswang ng isang aswang. Pwedeng ipinasa sa iyo ang bato o sisiw ng matandang aswang. O kaya naman ay makakain ka ng pagkain galing sa kanila na may halong laway at laman ng tao. Gustong bumaligtad ng sikmura ko dahil sa sinabi ni Lola. Laman ng tao at laway ng aswang na pinaghalo. Yun ba ang ibig niyang sabihin? Napangiwi ako sa kanya. Hindi po ba nakikita ng tao yun, Lola? Yung mga lamang loob at karne ng tao? Kasi syempre po hindi ka naman kakain ng alam mong marumi at hindi makabubuti sa'yo. Sabi ko. At nginitian niya lang ako. Tama ka, Apo. Pero may kakayahan ng mga aswang na ikubli ang mga binibigay nilang pagkain sa mga normal na tao upang hindi nila malamang tao ang inihahain nila. Pero mayroon ding paraan para malaman natin yon. Paano po, Lola? Itinaas ni Lola ang hawak niyang kalamansi at ngumiti. Nagtataka ko siyang tiningnan. Ano namang kinalaman ng kalamansi doon? Gusto ko sanang magbiro na pandagdag yon ng lasa pero tinikom ko ang bibig ko. May kapangyarihan ng kalamansi na alisin ang anumang mahika na ginawa ng mga aswang, Apo, sa putaheng binigay nila. Pinanood ko si Lola nang hiwain niya ang ilang piraso at saka may kinuha mula sa ilalim ng banggera. Umawang ang labi ko sa nakita ko. Magkadikit ang kilay na nag-angat ako ng tingin sa kanya. Yun ba yung ulam galing sa kabila? Yung binigay ng dayo naming kapitbahay? At hindi ko inaasahan ang sunod na ginawa ni Lola. Piniga niya ang kalamansi sa ibabaw ng ulam. Unti-unti, ang masarap na putahe ay napalitan ng isang nakadidiring tanawin. Naging isa na kasi itong lamang loob ng tao at ang sarsa nitong kulay puti ay napalitan ng mapupulang likido na itsurang malagkit. Hindi ko napigilan ng sarili ko't bumaligtad ang sikmura ko. Tinakbo ko ang lababo at doon sumuka. Nang makaramdam ng kaginhawaan ay muli kong nilingon ang mangkok na may lamang laman ng tao. Gusto kong maiyak dahil may eyeball pa doon na parang nakatingin sa akin. Nangingislapang matang tumingin ako kay Lola. Nagtatanong. Ibig bang sabihin nito'y aswang ang mag-asawa naming kapitbahay? Ang bagong dayo dito sa subdivision ay aswang. Biglang pumasok sa isip ko ang mga araw na panay ang kain nila mama at papa ng ulam galing sa kabila. Ang pagbabago ng mga ugali nila at kilos ay dahil nagiging isang aswang na sila. Kasabay ng mga tanong sa isipan ko, ang pangamba para sa aking mga magulang. Nag-aalala ako sa pwedeng mangyari sa kanilang dalawa. Hindi ko na namalayang tumulo na pala ang mga luha sa mga mata ko. Tinakbo ko ang pagitan namin ni Lola at yumakap sa kanya ng mahigpit. Hinaplos ni Lola ang likod ko para pakalmahin ako. Huwag kang mag-alala, Apo. Gagawa ng paraan ng Lola para matigil na ang nangyayaring pagbabago sa mga magulang mo. Hanggat hindi sila nagbabagong anyo ay may paraan pa. At para magawa natin yon ay kailangan mo munang sundin ang sasabihin ko. Anya sa seryosong tono. Sunod-sunod naman akong tumango sa kanya. Una niyang iniutos sa akin ay ang pagtawag ng pulis dahil kailangan daw mahuli ng mga taong yon upang matigil na ang patayan dito sa amin. At syempre ay anonymous ang call na ginawa namin upang hindi malaman na sa amin ang galing ang impormasyon. Wala pa halos isang oras ay dumating ang mga pulis. Napakarami nila at sinugod nila ang bahay nila Tita Tessie.
na bakante na nilang nadatnan. Hindi ko alam kung kailan umalis o tumakas ang mag-asawa. Basta wala ng tao doon nang pumasok ang mga pulis. Pati nga mga kapitbahay namin ay nagtataka. Nung unay akala nila normal lang na bahay at prank call, pero nang mapunta sila sa second floor ay doon nakita ang mga putol na katawan ng tao. Iba't ibang bahagi ang nagkalat sa paligid. Isama pa ang mga nasa ref na nakatago. Gusto kong masok ulit nang makita na isa-isang inilalabas ng mga pulis ang katawan ng tao. Confirm daw na doon nagaganap ang patayan. At katulad ng sinabi ni Lola, gumawa ito ng paraan para mapagamot ang mga magulang ko. Isang linggo pagkatapos ng mga pangyayaring yon ay umuwi kami sa probinsya para puntahan ang kaibigan niya. May ginawa itong ritual sa mga magulang ko at pinainom sila ng kung ano. Pagkatapos noon, lahat ng nakain nila mama at papa galing sa mag-asawang aswang ay sinuka nila. Hindi naging madali ang proseso dahil maraming nakaing laman ng tao at laway ng aswang ang mga magulang ko. Nakakapit na raw sa kanila yon, pero sa awa naman ng Diyos ay nawala rin. Naisuka nilang lahat yon kaya sila gumaling. Hanggang ngayon, Kuya Barry, palaisipan pa rin sa akin kung nasaan ang mag-asawang Tessie at Roman. Kung buhay pa ba sila at patuloy na nambibiktima ng mga inosenteng tao sa kung nasaan man sila nakalagi ngayon. Naging lesson sa buhay ko ang pangyayaring yon. Natuto po akong mas maging mapanuri sa mga taong nasa paligid ko. Hindi na po ako tumatanggap ng mga pagkain galing sa iba. Lalo na kung hindi ko napapataka ng kalamansi. Wala pong masama sa pagiging sigurista. Lalo na't iba na ang panahon ngayon. Ika nga, it's better to be safe than sorry. Nagpapasalamat din ako sa aking lola na matagal nang namayapa. Kung hindi dahil sa kanya ay baka tuluyang naging aswang ang mga magulang ko. At kung nagkataon, baka ako pa ang una nilang naging biktima. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Barry. Maraming salamat po sa pagbasa nito kung sakaling mapipili ninyo. More power po sa inyo at mag-iingat kayo palagi. Sa mga nakikinig po sa araw na to, ay salamat din po at ingat kayong lahat. Reminder lang po, patakan ninyo ng kalamansi ang pagkain galing sa iba. Lubos na gumagalang ang inyong kasundo, CJ. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Ang kwentong ibabahagi ko po ngayon ay taliwas sa nakararami. Batid kong maraming tao ang hindi maniniwala sa mga lamang lupa, lalo na ang aswang. Maging ako noon ay tunay na hindi naniniwala sa aswang at tinuturing itong kathang isip lamang. Subalit isang karanasan ng aking kabataan na hindi ko malilimutan ang nagmulat sa akin sa kakatuwang ito. Tawagin niyo na lang po ako, Kuya Barry, bilang Jeremiah. 16 na taong gulang ako noon at nakatira sa probinsya ng General Santos sa Mindanao. Nasa paaralan kami noon, Kuya Barry, ng mga kaibigan kong sina Tano at Jamal. Walang guro sa klase namin, kaya naman tanging pagkukentuhan ang ginagawa ng mga klase ko kasama na kami roon. Noon pa man, Kuya Barry, palagi ko nang kasama ang dalawa, lalong-lalo na sa mga kalokohan. Oh, tol, total wala naman tayong guro. Tara, tambay tayo. Panghihimok na wika ni Tano sa amin. May pamasahe ba kayo? Kung meron pa, punta tayo kila Jamal. Suwestyon ko
habang nakatitig sa bawat isa. Napatango lamang si Jamal at sabay-sabay kaming lumabas ng paaralan. Alam kong hindi kami nagpaalam at alam ko ring mayayari na naman ako kay nanay. Pero hindi ko iyon inalintana. Malayo ang lugar na tinitirhan ni Jamal. Halos 2 biyahe bago ka makarating. Sa jeep po, doon po kami sumakay noon. Pinagtitinginan pa nga kami, Kuya Bari, ng mga nakasakay dahil kapwa naka-uniforme kaming 3. Wala kaming naging imik hanggang sa nakarating sa destinasyon na aming pupuntahan. Sabi ni Jamal, kaunting lakaran pa raw bago ang mismong bahay nila. Namangha ako nung una sapagkat nagtatayugan ang mga establishmento na pinagsasambahan nila Jamal. Opo, Kuya Bari, si Jamal po ay isang Muslim at kami ay naroroon sa area na kung saan halos lahat ng nakatira ay Islam. Moske po kung tawagin ang aming nakita. May kalahating buwan ito sa tuktok ng bubong na hindi ko alam kung anong ibig pong sabihin noon. Makaraan ang 5 minuto, narating namin ang bahay ni Jamal. Malugod naman kaming pinapasok ng kanyang ina na si Aling Afifa. Tinanong kami nito kung bakit maaga kaming nakauwi, ngunit nagsinungaling po kami. 10:00 na noon kung kaya't tanghalian na. Pinakain muna kami ni Aling Afifa at pagkatapos ay nagbihis kami ng dala-dala naming mga damit. Jamal, kung balak niyong maglakwatsa, huwag kayong pagpapagabi ha, mahirap na. Babala naman ni Aling Afifa sa kanyang anak. Ay, opo nay, opo, malapit lang naman kami. Tugon ni Jamal habang papalabas sa bahay nila. Medyo nakaramdam ako ng hiya sapagkat hindi maalis sa amin ang tinginan ng mga tao. Iyon ay dahil naiiba ang kasuotan namin ni Tano kumpara kay Jamal na mayroong pang pabilog na sombrero. Marami rin kami, Kuya Baring, nakasalamuhang mga babae na nakataklop ang katawan sa tela. Dagdag pa ni Jamal, hijab daw ang tawag doon. Ang plano namin ay pumaroon sa ilog upang maligo kasabay ng pagkuha ng mga mangga. At nang marating namin iyon, doon kami ay nagtampisaw at sinulit talaga namin ang bawat sandali habang ngumunguya ng mangga. Nakaramdam ako noon ng bahagyang pagkauhaw kaya umahon ako at uminom ng tubig sa bagaheng dala ko. Habang ako'y umiinom, Kuya Bari, isang babae ang nakatitig sa akin ng mga oras na iyon. Natulala naman ako dahil bigla itong tumakbo nang magsalubong ang aming mga paningin. Hindi namin namalayan na 5:00 na pala, kaya dali-dali akong bumalik upang ipaalam kay Jamal at Tano. Ilang minuto bago kami tuluyang nakapaggayak. Tahimik na ang mga sandaling iyon, Kuya Bari. Isang tinig ang narinig namin sa may dakong kaliwa. Saklolo! Iyon ang sinasabi. Dahil sa kuryosidad, walang ano-ano ay sinundan namin ang boses at dinala kami nito sa isang abandonadong moske. Madilim sa bahaging iyon kung kaya't nagdalawang isip kami kung ipagpapatuloy pa namin. Tara na mga tol, kailangan na natin umalis. Wika ni Jamal na nababakas ang kanyang takot. Nang sa mismong pagtalikod namin, nasilayan ang napakalaking aso. Itim ito at pulang-pula ang mga mata. Nanlaki naman ang aming mga mata at talagang napakaripas na lamang kami ng takbo. Hindi ko lubos inakala noon, Kuya Bari, na magkakahiwalay pala kami. Wala na sa paningin ko si Jamal at Tano.
Paatras akong lumakad hanggang sa matapakan ko ang bagay na nagpakilabot sa akin. Dahil sa dilim, hindi ko mawari kung ano ang bagay na iyon. At umalingasaw na nga noon ang napakabahong amoy na animoy parang dugo. Pinalilibutan ito ng inakala kong kalansay. Pasalamat ako ng oras na iyon ng isang liwanag ang natanawan ko at dali-dali ko itong sinundan. Pagkalabas ko'y naroroon nga naghihintay si Jamal at Tano. Umalis kami ng mabilis upang makalayo sa abandonadong gusali. Ilang minuto ang nakalipas bago kami tuluyang makabalik sa bahay nila Jamal. Lubos naman ang pag-aalala ng kanyang inang si Aling Afifa sapagkat baka daw makursunadahan kami ng mga Muslim sa lugar nila at gayong hindi kami tulad na sumasamba kay Allah. Maaga pa naman at hindi ko kakayaning magpalipas pa ng gabi doon kaya nagdesisyon akong lisanin na ang lugar at umuwi na. Ngunit bago kami umalis, pinakain muna kami ni Aling Afifa at sabi pa niya ay sasamahan niya raw kami palabas ng lugar nila upang makasigurong ligtas kami makakauwi. Naku, maraming salamat po, Aling Afifa. Wika ni Tano habang nagmamano. Eksaktong 7:00 noon at nang paglabas namin sa pinto ng kanilang bahay, tumambad sa amin ang isang babae na kapwa nakahijab din. Pamilyar ang tinig at itsura ng babae sa akin. Alyara? Ba't naparito ka? Tanong ni Aling Afifa sa babae na nagngangalang Alyara. Ayon kay Jamal, si Alyara daw ang nangangasiwa sa lugar nila. Kaya nang malaman ko, gumaan talaga Kuya Bari ang pakiramdam ko. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Subalit ito ay tumigil noong makilala ko siya ng lubusan. Siya ang babae sa may ilog na nagmamasid sa amin. Hindi na pinahintulutan pa ni Aling Afifa ang babae na pumasok sapagkat ilang sandali na lamang ay aalis na kami. Kung kaya't walang nagawa ang babae sa pag-alis namin. Diretso lang ang tingin ko dahil ayaw kong mapansin ng mga taong naroroon. Doon na ipinagtapat ni Aling Afifa at Jamal na ang kanilang lugar ay sinasabing maraming mga Muslim na lahing aswang na umaatake ng mga taong hindi nila kapareho base sa paniniwala at relihiyon. Tunay na nagulat ako sa aking nalaman dahil sa buong buhay ko hindi pa po ako nakarinig na totoo pala ang mga aswang. At tuluyan na nga kaming nakarating sa mga sakayan ng jeep. Hanggang doon na lang kami inihatid ni Aling Afifa at ni Jamal. Nagpaalam naman kami at nagpasalamat sa dalawa. Malayo na sa lugar nila kaya kampante na ang mga isip namin. Sa madilim na sulok ng bahaging pinag-aantayan namin, kami ay marahang umupo. Kaming dalawa na lamang ni Tano kaya tanging pagkatakot ang nararamdaman ko. Tol, hindi na ako babalik dito. Pabirong saad ni Tano. Ano ka ba? Para yun lang? Biro ko, sabay tawanan kami. May oras pa talaga para mag-asaran kami at doon nga nagsimula ang di namin inaasahan. Isang poste ng ilaw ang nasa harapan namin Kuya Bari kaya maliwanag talaga. Kitang-kita ng dalawang mata ko
ang anino na tila papalapit sa amin. Sa puntong iyon, halata ko na hindi pangkaraniwang nilalang ang nakakubli sa dilim. Kalaunan, lumabas ito at doon ko nga nasaksihan ang isang aswang. Nakapatong ang dalawang kamay at paa nito sa lupa na sobrang naglalaway pa. Bakas pa sa kanyang nguso ang dugo. Batid naming ilang sandali pa'y aatake ang naturang halimaw sa dilim. Para kaming napako sa aming kinatatayuan dahil sa halo-halong nerbiyos at pagkatakot. Tumingin kami sa paligid. Tanging gubat lamang ang paraan kung papaano kami makakatakas. Gayong hindi namin kakayanin ang nilalang na iyon. Ay, Diyos ko po, katapusan na ba natin? Buntong hiningang wika ni Tano. Subalit nagtago noon, Kuya Bari, ang aswang nang matanawan niya ang paparating na sasakyan. Bunsod ng takot, desisyon naming tinakbo ang naturang gubat upang makatakas lamang. Ngunit hindi ito nagpatinag at hinabol kami hanggang sa nakarating kami sa isang lugar na napakatahimik at sobrang dilim. At doon na nga kami naabutan ng aswang. Pero hindi bilang itsurang aswang, Kuya Bari. Bilang isang babae. Si Alyara ang babaeng iyon. Dahil sa kanyang lakas, nadakip kami nito kahit anong pagpupumiglas ang gawin namin. Kanya kami dinala sa isang liblib na lugar na siya lang ang nakakaalam. Ang pag-iyak ko ng mga oras na iyon ay hindi matatawaran. Makalipas lang ang ilang sandali, lumabas pa ang 3 pang kasamahan ni Alyara na kapwa aswang din. Tama nga ang sabi ni Aling Afifa, maraming aswang sa lugar nila kaya nakakatakot kung hindi ka isang Muslim. Nasa punto nga noon na kakainin na kami ng mga ito, ngunit isang lalaki ang biglang dumating. Sa bihis pa lang ng lalaki ay malalaman mo nang hindi ito Muslim dahil pareho lamang ang pananamit namin. Imbes na sa amin nakatuon ang atensyon ng mga aswang, sa lalaki ito nagka-interes. Hindi gaanong mahigpit ang pagkakatali sa amin kaya mabilis kaming nakatakas. Kaya sa pagkakataong iyon, Kuya Bari, kami ay kumaribas ng takbo papalayo sa agubatan. Lapdos ng matatalim na damo ang natamo naming pareho ni Tano matapos kaming makalabas sa gubat na iyon. Buhay pa kaya yung lalaking yun? Tanong ko habang humahangos. Hindi na tumugon si Tano dahil alam kong pagod siya. Bigla kaming nagkaroon ng pag-asa nung may natanawan kaming jeep na dumadaan sa daan. Ang ilaw nito ang nagsilbing lakas namin para matakasan ang kapahamakan dulot ng nilalang na kumikitil ng buhay. Pinara namin ang jeep, Kuya Bari, at sa kabutihang palad huminto naman ito. Hindi naman nag-alinlangan pa ang tsuper na pasakayin kami nang makita nilang duguan at pagod na pagod kami. Hindi tumigil ang pagluha ko dahil sa nangyari sa amin. Iyon ay nagsilbing aral hindi lang para sa akin kung hindi pati na rin kay Tano. Maya-maya ay nagsalita bigla ang driver ng jeep. Mga iho, mukhang napalabang kayo ah. Yang itsura nyo, nako, pamilyar sa akin yung ganyan. Alam nyo ba, dahil minsan may naisakay din akong ganyan, isang pasahero na galing dyan sa lugar na iyan. Alam kong hindi ordinaryo ang nakainkwentro nyo dyan.
Mabuti na lamang at malakas pa rin ang loob ko na bumiyahe sa lugar na ito. Hindi na natin makakaila mga iho no. Alam kong talamak ang mga nilalang sa lugar na iyan. At di ko na lamang babanggitin pa ang mga maraming masasamang kwento na naririnig ko tungkol sa lugar na iyan. Sa uulitin mga iho, huwag na kayong magpapaabot ng gabi pa o bumalik sa lugar na yan. Alam kong mga Muslim ang mga nakatira dyan, pero hindi iyon ang tunay na dahilan. Ginagalang ko at ginagalang ng lahat ang mga Muslim, ngunit ang mga nilalang na sumakop sa lugar na iyan, yan ang aking kinatatakutan. Matapos po ang mahabang kwento ng driver, napayuko na lang kami at hindi na nagsalita pa Kuya Bari. Habang kami ay nasa biyahe pa uwi, pareho lang kaming tahimik ni Tano at hindi na nakuhang mag-asaran pa. Nakauwi naman po kami ng ligtas. Utang namin ang aming buhay doon sa driver na iyon at saka siguro doon sa lalaki sa gubat. Sana tulad namin nakaligtas din siya. Simula noon, naging laman ng usap-usapan sa lugar namin ang mga aswang at iba pang mga lamang lupa. Mula nang mangyari ang insidente, ipinagbawal na ng mga otoridad na pumaroon sa sinasabing area ng mga Muslim. Isang kasaysayan sa aking buhay ang hindi ko po malilimutan mula nang makapunta ako sa lugar na iyon. Isang lugar na hindi pangkaraniwan at nakakatakot puntahan. Sayang nga Kuya Bari, napakaganda pa man din ni Alyara. Hindi mo mapagkakamalang isang aswang pala ang babaeng iyon. Tuwing maaalala ko ang kanyang mukha, napapangiti pa rin ako, ngunit tuwing maaalala ko naman na isa siyang aswang, ay kinikilabutan talaga ako. Isang pangyayaring hindi ako makapaniwala talaga na nakaharap ko ang isang nilalang kahit sa panaginip hindi ko pinapangarap na makasalamuha ang isang aswang. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Batid kong kahit sa sibilisadong panahon ay may natitira pa ring mga aswang na nakakubli sa dilim at naghihintay lamang ng mabibiktima. Hanggang dito na lang po ang aking kwento Kuya Bari at maraming salamat po kung sakaling mapili niyo po itong basahin sa mga susunod na araw. God bless po sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon, lalong-lalo na sa mga OFW. Lubos na gumagalang, Jeremiah. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.